Praise the Lord mga kapatid. Para sa ating morning revival preview, bago na ang MR natin ngayon. At generally, ang topic nitong MR ay ito. Noah, Daniel, and Job, patterns of living and overcoming life on the line of life to fulfill the economy of God. So tatlong tao ang binanggit dito. Si Noah, si Daniel, at si Job. Lahat ito ay mga Old Testament. So, ang gustong ipakita sa atin ay ang patterns ng pamumuhay ng isang mandaraig. So, paano ba mabuhay ang isang mandaraig? So, maganda ito. Sapagkat sa kapanahunan ngayon, malakas ang desire na maging mandaraig. Sapagkat ito na yung mga huling kapanahunan eh. Malapit na ang pagbubukang liwayway. Ano pa ba ang kailangan natin gawin? Dapat maging mga mandaraig. Sa mga kapatid, para naman sa linggong ito, ang title ng ating MR, Living and Working According to the Vision of the Age to Change the Age. So yan naman ang title this week. So ang schedule naman natin ay week 1, day 1. 1-1 na. So magbabasa na ako. Ezekiel 14:14. Though these three men, Noah, Daniel, and Job, were in the midst of it, they would deliver only their own souls by their righteousness. Declare the Lord Jehovah. So isang unique na work na pwede nilang gawin ng panahon na yon ay ang ibigay ang kanilang kaluluwa. So anong ibig sabihin yan? Yan ay daan ng martyrdom. Ang ibigay, ang sariling kaluluwa ay ang ibigay ang buhay sa Diyos. Mataas ang requirements, no, para maging isang mandaraig. Nang ibig sabihin, ito yung naging pamumuhay nila. Na anytime, lagi silang nabubuhay sa lahat ng oras sa isang kondisyon na binibigay nila ang kanilang buhay sa Diyos. Wala silang future sa mundo. Ang buhay nila ay para sa Diyos. Mataas ang desire, sapagkat ang desire ay maging overcomers. Mataas din ang halaga na binabayad. Ito ay ang sariling buhay. Psalm 36:8-9. They are saturated with the fatness of your house, and you cause them to drink of the river of your pleasure. For with you is the fountain of life. In your light, we see life. Light. Amen. So, in your light, we see light. So, sa pamamagitan ng liwanag ng Diyos, makakakita tayo ng liwanag. So, dito meron naman tatlong bagay na binanggit. Fatness of the house. Ano pa? River of your pleasures. Ano pa? Fountain of life. Okay? Kasama ang light. Kasama ang light. So, sa fountain of life, merong light. So, pwede natin sabihin, ang mga bagay na ito ay tumutukoy sa tres unong Diyos. Fatness of your house, tumutukoy kay Christ. River of your pleasures, tumutukoy sa Father. At fountain of life, okay, with light. Ito ay tumutukoy sa Espiritu. So, ito ay ang triune God na binibigay saan? Sa house. Sa house. At syempre, sa New Testament, ang house ay ang ecclesia. So, magbabasa na ako. The proper church life is a house where the fatness of Christ is saturating people, where the Spirit flows as river of God's pleasure, and where the fountain of life and light can be found. So, dapat ito yung church life na meron tayo. Meron siyang fatness. Ang fatness of Christ, tumutukoy sa kayamanan ni Kristo. Si Kristo at ang kanyang kayamanan. So, ito ang anak. At ang Espiritu naman, tinutukoy niya ang ilog ng God's pleasure. Ang ilog ng kasiyahan ng Diyos. God's pleasure. Okay? At ito rin ang
fountain of life, and light can be found. Bukal ng buhay na kung saan narariyan ang buhay at ang liwanag. So, yan yung tres unong Diyos. Kaya sinasabi natin, ang natatanging pagpapala, mga kapatid, sa loob ng eklesiya ay ang tres unong Diyos. Pag tinanong mo ko, Brother Danny, pumupunta tayo sa meeting, nag-google tayo ng oras, panahon, lakas, material na kayamanan, ano naman ang natatamo natin? Ito ang natatamo natin. Ang Ama, Anak at Espiritu. Ang tres unong Diyos, ang kabayaran ng lahat ng binibigay natin. At ito ang laman ng buhay eklesiya. At dapat sagana siya. Sagana siya sa tustos ng tres unong Diyos. Kumusta yung eklesiya nyo? Meron bang fatness of Christ? Meron bang river of life? Fountain of life? Nandiyan ba ang liwanag? Dapat nandyan yung mga bagay na yan. Yan ang pagpapala ng tres unong Diyos. Kayamanan na nagmumula kay Kristo. Ang kasaganaan niya. Dapat tinitigma ka niya yung mga nagpupulong. At yung ilog ng kasiyahan ng Diyos. Dapat dumadating sa atin. Yan ang ilog ng kasiyahan ng Diyos. Yan ang Ama. At ang bukal ng buhay na may liwanag, yan ang Espiritu. Pag nagpulong ka, dapat yan ang natatamo mo, ang yaman ng tres unong Diyos. Kaya yan ang pagpapala sa kapanahunan na ito. At yan ang paraan para ihanda ang mga mandaraig. Kaya ang bahay ng Diyos ay bahay ng kasaganaan. Maaari sabihin natin, walang material na meron dyan. Kundi lahat ay nakapaloob sa tres unong Diyos. At ang buong tres unong Diyos ay naisakatawan kay Kristo at naipabahagi sa pamamagitan ng Espiritu. So, yan yung pinaka-operation ng tres unong Diyos. So, the only way we could interpret Psalm 36:8-9 in this way is by the governing vision. Ano yung governing vision? So, ito rin yung God's economy. The triune God is working Himself into His chosen and redeemed people to be their life and life supply, to saturate their entire being with the divine Trinity, that is, with the Father as the fountain, the Son as the fatness, and the Spirit as the river. So madalas kasi, binabanggit natin yung triune God. At ginabanggit din natin yung God's economy. At ang buong gawain ng Diyos ngayon ay mayroong isang namamahalang prinsipyo. At ito ay ang pagsasagawa ng tres unong Diyos tungo sa mga taong pinili niya, tinubos niya, at tinawag niya. So, ang tres unong Diyos, sinasagawa niya yung sarili niya sa tao. Pag hindi ang tres unong Diyos ang gumagawa, hindi God's economy yan. Pag ikaw bilang isang Kristiyano, ang iyong buhay Kristiyano, sinasagawa mo lang sa pamamagitan ng self-improvement. Nagsisikap kang bumait, gumaling, matuto. Pwede nagbabasa ka ng Biblia para marami kang malaman at nagpapakatino ka sa mundo para walang masabi mga tao. Oo. So, meron kang pagsisikap sa iyong sarili. Oo, para magmukha kang banal. Yan ay hindi God's economy yan. Yan ay sarili mong pagsisikap. Ang God's economy, mga kapatid, ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu na pumasok sa loob ng tao, saan sa ating espiritu, upang sa pamamagitan ng kanyang pananahanan sa loob natin, gumawa siya
gumawa siya. Ano yan? Operation yan sa loob natin. Gumagalaw, gumagawa. Nagbibigay ng damdamin. Nagtutustos ng lakas, ng biyaya, ng buhay. No? At siya, sa pamamagitan ng ating pagbaling sa Kanya, dumidepende tayo sa Kanya. Siya ang ating nagiging karunungan, pagpapasya, pamumuhay, pagsasagawa ng mga bagay sa buhay natin. Siya lahat. Tama ba? Tama, siya lahat. So yan ang operation niya sa atin. Yan ang gusto niya. Yan ang ekonomiya ng Diyos. Kaya yan ang sinasabi nating prinsipyo ng pagpapaliwanag din sa mga sinasabi sa atin sa buong Biblia. Amen. Amen. Kaya ang tres unong Diyos ang ating bukal. Ang anak ang ating fatness. Fatness is taba. At ang Espiritu ang ating ilog. The entire Bible was written according to the principle of the triune God, wrought into His redeemed people as their enjoyment, their drink, and their fountain of life and light. The application of this principle in interpreting any portion of the New Testament is endless. So ang sinasabi natin, yung prinsipyo isa lang. Hindi naiiba. Isa lang yung prinsipyo. So, yan yung tres unong Diyos na gumagawa sa loob ng tao. So, yan ang prinsipyo. At ang buong Biblia, okay, ay punong-puno ng pagpapaliwanag, okay, at interpret, expounding tungkol dito sa prinsipyong ito. Sapagat ang daming portion ng Biblia. Iisa lang ang prinsipyo. Yan ay ang paggawa ng tres unong Diyos tungo sa tao. Wala nang iba. Wala nang iba. At tayo naman, bilang mga believer, dyan din tayo nakatuon. Lagi natin binubuksan ang sarili natin, eto ako, Ama, Anak at Espiritu. Isagawa mo yung sarili mo tungo sa akin. So yan ang pinaka-governing principle sa buong Biblia. At bawat bahagi ng Biblia, nagkakaroon ng iba't ibang paliwanag tungkol dito sa ganitong prinsipyo. Ang daming view, ang daming iba't ibang pagpapaliwanag, interpretation, exposition, hindi umaalis dyan sa linya na yan na tinatawag natin God's economy. At ang pagpapaliwanag, endless, walang katapusan. Walang katapusan. Isang prinsipyo na kung saan pinapaliwanag, tinatalakay, ini-explain, ini-expound sa maraming pamamaraan na walang katapusan. Ito ang dahilan kung ba't yung message natin hindi natatapos. Napansin niyo ba yung message hindi natatapos? Hindi nauubos. Hindi niya kayang sagarin. Habang nag-e-explain, lalong ang daming sinasabi. Pero lahat ng explanation ay nakatuon lang sa isa. Yan ay ang God's economy. Tama naman yan. Kaya si Paul, di ba, sa kanyang sulat, sinabi niya, yung mga nagtuturo ng hindi ayon sa God's economy, pahintuin nyo na. Dapat lahat ng pagtuturo ay ayon sa God's economy. So, yan, nandyan tayo. Kaya yung iba, pag nakinig sa ating mga pagtuturo, nagugulat sila, nagtataka sila, parang kakaiba yung mga teaching ninyo. Madadani, maganda, pero parang kakaiba. Parang hindi yan tinatalakay sa Kristyanismo. Na ang Kristyanismo ay umiikot lang sa mga salita na ang bait ng Diyos, naku, maaawa siya sa atin, pwede kang humingi. So, umiikot lang sa mga ganun. Naku, mga kabay, ang bait-bait po ng Diyos natin. Pero sa atin, di ba, ang ating pagtuturo ay ayon sa ekonomiya ng Diyos. Okay? Ay punong-puno ng mga salita na nagbibigay pansin sa desire ng Diyos
na isagawa ang kanyang sarili tungo sa atin. So, yan. Amen. So, today's reading na ako. The rainbow that God set in the cloud as a sign of the covenant signifies God's faithfulness. He cannot deny himself. Once he has spoken, he keeps his word. He himself is faithful. So dito binabanggit sa atin yung bahaghari na kanyang nilatag sa alapaap o sa ulap. So saan mo makikita yung bahaghari, yung rainbow? Sa ulap. At maraming pagkakataon, pag nakita mo yung ulap, makikita mo yung rainbow. Hindi naman lahat ng panahon. May mga tsempo-tsempo lang na lumalabas yan. Ito kasing rainbow na inilatag niya sa ulap ay isang tanda ng covenant, pakikipagtipan. Ito ay sumasagisag sa katapatan. At ang Diyos mismo ay tapat. Hindi niya tinatakwil ang kanyang sarili. Hindi niya itatakwil ang kanyang sarili. Nang ibig sabihin, anumang bagay na kanyang sinabi, ay kanyang gagawin. Sapagkat siya ay isang tapat na Diyos. So, ang kanyang katapatan ay particular na susubukan sa kanyang mga pananalita. Kung ano sinabi niya, tapat niyang gagawin yan. Hindi niya sisirain ang kanyang mga sinabi. Hindi niya kakalimutan ang kanyang mga pangako sapagkat siya ay tapat na Diyos. Kaya ang isang matalinong believer, lagi siyang nananampalataya sa salita ng Diyos. At palagi niyang pinaniniwalaan na ang salita ng Diyos ay tapat na gagawin ng Diyos. Kapag ikaw ay mayaman sa salita ng Diyos, magiging matatag ka. Sapagkat ang salita ng Diyos, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ay paniniwalaan natin. Yan lang naman ang pwede mong paniwalaan. Tayong lahat tinawag ng mga believer, mga mananampalataya. Bakit? Sapagkat naniniwala tayo sa Diyos, nananampalataya tayo sa Diyos, particularly sa salita ng Diyos. At lahat ng bagay na pinaniniwalaan natin ay batay sa sinabi ng Diyos. Ano mga salita na hindi naman sinabi ng Diyos? Walang dating. Sabihin mo man, ang nagsabi niyan, si great teacher o isang hero o isang dakilang tao, isang philosophers, matalino, isang pantas. Kung hindi naman yan salita ng Diyos, maaaring yan ay salita ng katalinuhan, pero yan ay walang bigat. Iba ang salita ng Diyos. Pwede mo siyang panghawakan, pwede mo siyang pagkatiwalaan. Pwedeng sa salita na yan, hingin mo ang pagpapala niya. At umasa ka na kailanman hindi niya tatalikuran ang kanyang sinabi. So, ang salita ng Diyos ay naisulat sa Biblia. Dapat mayaman ka sa salita ng Biblia. At may mga pagkakataon din na ang Diyos ay nagsasalita sa ating espiritu. Kung nagsalita siya sa iyong espiritu at ang Diyos yan, pwede mo yang panghawakan at paniwalaan. Kung minsan lang ang mga katuparan ng kanyang salita ay ayon sa kanyang kapanahunan. Pero mabilis man, matagal o kailan, basta yan ay mangyayari. Kaya siya ay ang totoong rainbow. Ang dakila at tapat at Diyos na makatuwiran. Amen. 1 Corinthians 1:9 says, God is faithful, through whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord.
And 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins, cleanse us from all unrighteousness. God is faithful. So again, yung rainbow, God is faithful. So gusto ko yung dalawang verses na binanggit dito. Sabi niya, ang Diyos ay tapat na tumawag sa atin upang makipagsalamuha sa kanyang anak. So ang kanyang katapatan dito ay naihayag sa kanyang pagtawag sa atin upang dalhin tayo sa anak niya. No? At sa anak niya, makabuo tayo ng salamuha. Ang salamuha ay pakikipag-isa, pagtatamasa, pamamahagi. So ito ang naging portion natin. Diyan tayo tinawag ng Diyos. No? Pagising mo sa umaga, okay, saan ka pupunta? Sa Panginoong Jesus. Anong meron? Salamuha. Kaya yan yung tinatawag nating intimate fellowship. Dapat ang buhay natin ay isang buhay ng pakikipagsalamuha sa Panginoon. Na kung saan ikaw ay nakikipagtagpo sa Kanya. Parang date yan eh. Sa umaga, magkita tayo, Lord. Tawagin kita. Kausapin kita. Kausapin mo ako. Magkaroon tayo ng daloy. Kung minsan tahimik ako, pinapabayaan kitang magsalita. May time naman, tahimik ka, pinapabayaan mo akong magbuhos ng aking damdamin sa iyo. At ito ay very intimate. Napakatalik ng ganitong relasyon. At yan ay ayon sa katapatan ng Diyos. Gusto niya yan. Ang ibig sabihin, ang buhay na isang believer ay buhay ng pakikipagsalamuha sa anak. Paano ka nabubuhay bilang Kristiyano dito sa lupa? Paano ka mabubuhay? Dapat sabihin mo, brother, ang aking pamumuhay ay pamumuhay ng salamuha sa Panginoong Jesus. Tuwing umaga, bawat oras, bawat segundo, minuto, bumabaling ako sa Kanya upang magkaroon ng pakikipagsalamuha. Nagtatanong ako, dinadala ko ang mga bagay ng buhay ko sa Panginoon, at humihingi ako sa Kanya ng mga pangunguna, gabay, pagtuturo, karunungan. So yan ay buhay ng salamuha. At diyan tayo tinawag. Tumawag sa atin sa salamuha ay ang Diyos ng katapatan. At yung isa namang verse sinabi niya, ang katapatan naman ng Diyos upang tayo ay linisin at patawarin sa ating mga kasalanan sa panahon ng ating paghahayag ng ating mga kasalanan sa Kanya. Para saan ang kapatawaran? Para saan ang paglilinis? Ito ay para sa tuloy-tuloy na salamuha. Sapagat ang kasalanan ay pumapatid sa ating salamuha sa Panginoon. Kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan, yung salamuha mo sa Panginoon na nilalarawan ng daloy, pwedeng daloy ng kuryente, daloy ng tubig, isang daloy, napuputol siya dahil sa kasalanan. Subalit, pinakita sa atin na merong paraan upang tuusin ang kasalanan. At ito ay sa pamamagitan ng paglilinis ng ating Panginoon na siyang tapat upang tayo ay patawarin at linisin tayo, upang tayo ay muling maibalik sa salamuha. So ano nakikita natin dito? Ang katapatan ng Diyos na sinasagisag ng rainbow. Amen. He is faithful to His word. And His word is the testament, the covenant. The covenant is simply God's word. Whenever a cloud comes, you must call God's faithfulness to come. That means you call out the rainbow. So, sino yung rainbow? Si Lord. Siya yung tapat na isa. Di ba? So, ang rainbow, ang realidad ng rainbow ay ang tapat na Diyos
no, na siyang tinatawag natin. Whenever you feel that you are weak, you must call for God's faithfulness, saying, "Oh God, you are faithful. I am weak, but you must make me strong according to your word." We are all living under the covenant with God's faithfulness as the sure sign that a flood will not come. This is the church life. So hindi niya sinabing ito ay Kristiyanong pamumuhay. Sinabi niya ito ay church life. Ang ibig sabihin ng church life ay sama-samang pamumuhay sa realidad ng church or ecclesia. Tayong lahat ay isang katawan. At bilang isang katawan, isang ecclesia na namumuhay corporately. At sa ating pamumuhay na sama-sama, tayo ay nasa ilalim ng kanyang covenant. Ito ay ang covenant na binubuo ng salita ng Panginoon bilang isang tapat sa atin sa lahat ng aspekto ng kanyang pangako. Kung sinabi mong mahina ka, anong gagawin mo? Tatawag ka sa Panginoon. No? At ipapaalala mo sa Kanya, okay, na ang Kanyang salita ay isang pangako na tayo ay papalakasin. Diba? Mahina ka ba? So, kailangan maalala mo ang covenant ng Panginoon na kung saan siya ay nangako na siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya pagbalik mo sa Kanya, no, banggitin mo ang salita ng Panginoon. Salamat sa iyo. Mahina ako, pero ang iyong kalakasan ay ipinangako mo sa akin. Kaya Panginoon, ayon sa iyong pangako. Ngayon din, palakasin mo ko. Itaas mo ang aking kondisyon. Alisin mo ang mga kahinaan sa buhay ko. Boom! Okay, so, amen. In the rainbow, there are several different colors, but the basic colors are only three: red, yellow, and blue. By their shining and refracting, these three colors combine to make a rainbow. So, meron tatlong kulay dyan sa rainbow. Red, yellow, and blue. Pula, dilaw, asul. So, yung mga kulay na yan, ano yan? May mga ibig sabihin. Blue signifies the throne. The foundation of God's throne is righteousness. This indicates that the blue throne signifies the righteousness of God. So, yung blue, okay, ay sa gisag ng trono ng Diyos. At ang trono ng Diyos ay nakatayo sa katwiran ng Diyos. So, ang ibig sabihin nito, ang kulay asul dito na may kinalaman sa trono ng Diyos na nakatayo sa pundasyon ng katwiran ng Diyos ay sinasagisag ng Diyos na makatwiran. Blue yan. Oh. So, pag nakita mo yung blue sa malayo, makikita mo yung trono ng Diyos. Oh, kulay asul ang trono. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng katwiran. No? So, sa Diyos, walang korupsyon. Sa Kanya, ang tama ay tama, ang mali ay mali. No? Kung ano ang wasto ay wasto. At sa Diyos, meron lang oo at hindi. Amen. So, yan yung katwiran. Fire signifies the sanctifying, separating, and consuming fire. This means that red here refers to God's holiness. So, yung pula naman, okay, ay sumasagisag sa kabanalan ng Diyos. Holy. So, siya ang Diyos na banal. At dito sa buong Sansinukob, ang Diyos lang ang banal. Walang iba. Ang Diyos lang ang banal. Maski na umarte tayong banal, o pilitin natin maging banal, hindi tayo pwedeng maging banal kasi hindi tayo Diyos. Subalit kung ang kalikasan ng Diyos ay pinuspusan tayo at kinuha natin ang kalikasan ng Diyos, tayo ay maging banal. At itong kabanalan niya ay sinasagisag din ng apoy. No? Ang apoy na tumutupok, no, sa lahat ng hindi banal. Kaya ang kanyang kabanalan, hinihiwalay tayo
mula sa mga pangkaraniwang bagay. So yan yung kulay pula. Amen. At yun naman dilaw. Yellow signifies God's glory in the glowing electrum. Amen. Here we have God's righteousness, holiness, and glory, signified by the colors blue, red, and yellow. So yung tatlong kulay na meron sa rainbow ay sinasagisag ng katwiran, kabanalan, at kaluwalhatian ng Diyos. So yan yung tatlo na katangian ng Diyos na sinasagisag ng rainbow. Amen. So the Lord Jesus came, died on the cross to satisfy the requirements of God's righteousness, holiness, and glory, and was resurrected and is now our righteousness, sanctification, and redemption. He is also now our glory. Amen. So, ang katubusan ng Panginoon ay sinagawa niya sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Upang sa kanyang kamatayan, pagkabuhay na muli, kanyang matugunan ang katwiran, kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos, na ito ay natugunan niya sa kanyang pagkabuhay na muli. At dahil dito, siya ang ating naging katwiran, kabanalan at katubusan, no? Sa pamamagitan ng kanyang katubusan na isinagawa niya sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Amen. Kaya naging redeemer siya. Kung wala ang kanyang proseso, hindi tayo pwedeng matubos. Sapagkat wala tayong katwiran. Di ba? Wala tayong kabanalan. Wala tayong kaluwalhatian. Makasalanan tayo. So lahat tayo ay nasa ilalim ng sumpa at paghahatol ng Diyos. Dahil tayo ay mga natisod. Pero dumating ang isang ito. Namatay siya sa krus. Upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay tugunan niya, bayaran niya ang ating utang. Yan ay ang katwiran, kabanalan, at kaluwalhatian. So, binayaran niya yan. At sa kanyang pagkabuhay na muli, siya ang naging katwiran, kabanalan, at ating kaluwalhatian. Na ang ibig sabihin, siya ay dumating sa atin, dinala niya ang kanyang sarili, at ang Panginoong Hesus, tinakpan niya tayo upang sa mata ng Diyos, hindi niya tayo makita bilang isang gusgusin na makasalanan. Kundi ang nakikita niya ay si Kristo na nakatakip sa atin, katwiran, kabanalan, at kaluwalhatian. Kung wala yan, tayo ay hubad at tayo ay magiging isang makasalanan sa mata ng Diyos at tayo'y makakatulan. Amen. In ourselves, we are short of God's glory. We are under God's righteous judgment. And we are kept away by God's holiness. But now as believers, we are in Christ. Hallelujah, we are in Christ. Because we are in Christ, in the sight of God, we look like righteousness, holiness, and glory. So, yan yung sinasabi natin kanina. Isipin ninyo, kung wala tayong katwiran, tayo ay nasa ilalim ng sumpa at paghahatol ng Diyos. Di ba? At ang kanyang kaluwalhatian ay ibubukod tayo. Hindi tayo pwedeng idalhin sa Diyos. Dahil wala tayong kaluwalhatian. Ay wala tayong kabanalan. Hindi tayo banal, makasalanan. At tayo ay walang kabanalan. Subalit, tayo ay naging mga mananampalataya. Nanampalataya tayo sa Panginoon at inilipat tayo ng Diyos mula kay Adan tungo kay Kristo. Nasaan ka ngayon? Hindi na kay Adan. Kay Adan, ang meron tayo dyan, sumpa at kasalanan. We are in Christ, sabi ng Biblia. Tayo ngayon ay na kay Kristo. At dahil na kay Kristo tayo, sa mata ng Diyos, tayo ay naging katwiran, kabanalan, at kaluwalhatian. So, yan yung yan yung redemption.
We need to experience Christ in such a way that when others contact us, they can sense righteousness, holiness, and glory. Then we will have the appearance of a rainbow, and the angels, the demons, and Satan will be able to see it. Pagtingin sa'yo ng demons, pagtingin sa'yo ni Satanas, anong itsura mo? Mukha kang rainbow. Nasa iyo lahat yung tatlong kulay. Yung kulay asul, yan ang kulay ng katwiran. Yung kulay pula, ang kulay ng kabanalan. At nasa iyo rin ang kulay dilaw, ang kulay ng kalwalhatian. Parang katulad ng spectrum or electrum. Electrum? Yes, electrum. Amen. So, every local church should bear the testimony of such a rainbow. Kumusta yung eklesiya ninyo? Dapat mukhang rainbow yan. Pag tinignan niya sa malayo, nagre-rainbow ang kulay ng eklesiya. Naghahayag sa uri ng Diyos na meron tayo. Ang Diyos ng katwiran, kabanalan, at kalwalhatian. Amen. So, even the New Jerusalem has the appearance of a rainbow. So, sa kalaunan, okay, sa walang hanggan, mapapasok doon ang bagong Jerusalem. Ito ang consummation, ang kasukdulan ng lahat ng mga pinili, tinubos, niligtas, okay, at transform ang mga tao ng Diyos na pagsasama-samahin niya upang maging ang bagong Jerusalem. At pag tinanaw mo sa malayo, una, katulad siya na isang holy city, pero mga tao yan, at siya ay kulay rainbow. Siya ay ang kahayagan ng tres-unong Diyos. Amen. So, ganda yung mga natin, MR. Praise the Lord.